Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga minamahal na kapatid, welcome sa ating banal na pagdiriwang. Muli tayo ay nagkakasama-sama at nagkakatipon-tipon upang magpasalamat at magpuri sa Diyos sa biyaya ng ating kapilya na Kanyang ibinigay sa atin. Kaninang umaga, ito ay ating inialay sa Diyos upang Kanyang pagkalooban ng Kanyang pagbabasbas. Ngayon din ay igawad natin ang sakramento ng kumpil. Ipanalangin natin ang mabinyagang tatanggap sa banal na Espiritu sa araw na ito upang sila ay ganap na makiisa sa misyon ng simbahan at matularan ang halimbawa ng mga apostol na banal na ating ipinagdiriwang ang kanilang dakilang kapistahan. At upang tayo maging karapat-dapat sa banal na pagdiriwang na ito, aminin natin ang ating makasalanan at humingi tayo ng kapatawaran. Tayong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo makapatid, na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Berheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo makapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan, at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipinagkaloob mo ang kagalang-galang at banal na kagalakan ng araw na ito ng dakilang kapistahan ni na San Pedro at San Pablo. Pagbigyan mong masunod ang iyong sambayanan sa lahat ng larangan, ang ipinamana ng mga pinagbuhatan ng simula ng relihiyon, sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsiupo po ang lahat. Ang salita ng Diyos mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, sinimulang usigin ni Haring Herodes ang ilang kaanib ng simbahan. Pinapugutan siya si Santiagong kapatid ni Juan. Nang makita niyang ito'y ikinalugod ng mga Hudyo, si Pedro naman ang kanyang ipinadakip. Nangyari ito noong pista ng tinapay na walang lebadura. Pagkadakip kay Pedro, ito'y ikinulong at pinabantayan sa 4 na pangkat na 4 na kawal. Ang balak ni Herodes ay hiharap siya sa bayan pagkatapos ng pista. Kaya't nanatiling nakabilanggo si Pedro. Samantala, siya'y taimtim na ipinananalangin ng simbahan. Gabi noon, si Pedro'y natutulog sa pagitan ng 2 kawal. Gapos siya ng 2 tanikala at may mga tanod pa sa harap ng pinto ng bilangguan. Siya'y nakatakdang iharap ni Herodes sa bayan kinabukasan. Walang ano-ano'y lumitaw ang isang anghel ng Panginoon at nagliwanag na mabuti sa silid piitan. Tinapik niya sa tagiliran si Pedro at ginising. "Bumangon ka, dali," wika ng anghel. Pagdakay nakalag ang mga tanikala sa kanyang mga kamay. "Magbigkis ka't magsuot ng panyapak," sabi ng anghel. Gayon nga ang kanyang ginawa. Sinabi pa sa kanya ng anghel, "Magbalabal ka't sumunod sa akin." Lumabas naman si Pedro at sumunod sa kanya. Ngunit hindi niya alam kung tunay ang nangyayari. Ang akala niya ay nananaginip lamang siya. Nakalampas sila sa una at pangalawang bantay. Nakarating sila sa pintuang bakal na labasan patungo sa lungsod. Ito'y kusang nabuksan at lumabas sila. Pagkaraan nila sa isang kalye, biglang nawala ang anghel. Naliwanagan ni Pedro ang nangyari, kaya't sinabi niya, "Ngayon ko natiyak na totoo palang lahat. Sinugo ng Panginoon ang kanyang anghel at iniligtas ako sa kamay ni Herodes at sa inaasahan ng mga Hudyo na mangyayari sa akin." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Diyos ang siyang nagligtas sa aking takot at sindak. Ang Diyos ang siyang nagligtas sa aking takot at sindak. Panginooy aking laging pupurihin, sa pasasalamat di ako titigil. Aking pupurihin kanyang mga gawa, kayong naaapi, makinig, matuwa.
Tugon. Ang Diyos ang siyang nagligtas sa aking takot at sindak. Ang pagkadakila niya ay ihayag, at ang ngalan niya ay purihin ng lahat. Ang aking dalangi dininig ng Diyos, na wala sa akin ang lahat kong takot. Tugon. Ang Diyos ang siyang nagligtas sa aking takot at sindak. Nagalak ang aping umasa sa Kanya, pagkat di nabigo ang pag-asa nila. Tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa. Sila'y iniligtas sa hirap at dusa. Tugon. Ang Diyos ang siyang nagligtas sa aking takot at sindak. Anghel yaong bantay sa may takot sa Diyos. Sa mga panganib, sila'y kinukupkup. Ang galing ng poon, hanaping masikap. Yaong nagtiwala sa Kanya'y nagligtas, ay maituturing na taong mapalad. Tugon. Ang Diyos ang siyang nagligtas sa aking takot at sindak. Ang salita ng Diyos mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal, ako'y iaalay na. Dumating na ang oras ng pagpanaw ko sa buhay na ito. Puspusan akong lumaban sa paligsahan. Natapos ko na ang dapat kong takbuhin. Nanatili akong tapat sa pananampalataya. Kakamtan ko na ang korona ng pagtatagumpay. At sa araw na yaon, ang Panginoon na siyang makatarungang hukom ang magpuputong sa akin ng korona. Hindi lamang sa akin, kundi sa lahat ng nananabik sa muli niyang pagparito. Ngunit pinatnubayan ako ng Panginoon at binigyan ng lakas upang mapahayag sa mga hentil ang salita. Naligtas ako sa tiyak na kapahamakan. Ang Panginoon ang magliligtas sa akin sa lahat ng kasamaan at siya rin ang maghahatid sa akin sa kanyang kaharian sa langit. Purihin nawa siya magpakailanman. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Ikaw, Pedro, ang saligan ng aking simbahang banal, na daig ang kamatayan. Sumainyo ang Panginoon.
Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, dumating si Jesus sa lupain ng Cesarea ng Filipos. Tinanong niya ang kaniyang mga alagad, sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? At sumagot sila, ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba, si Elias kayo. At may nagsasabi pang si Jeremias kayo o isa sa mga propeta. Kayo naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako? Tanong niya sa kanila. Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sinabi sa kanya ni Jesus, mapalad ka Simon na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito'y hindi inihayag sa iyo ng sinumang tao, kundi ng aking amang nasa langit. At sinasabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking simbahan. At hindi makapananaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit, at ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahihintulot sa langit. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Magsiupo po ang lahat. Magandang hapon po sa lahat. Batiin po natin ang ating makatabi ng magandang hapon. Mga minamahal na kapatid, sa araw na ito ay special na araw dito sa ating pamayanan sa Mission Station. Sapagkat sa araw na ito, itong ating kapilya na noon ay isang bodega, dahil sa ating pagtutulungan, pagkakaisa at pagdadamayan, ay ating naipagawa upang maging tahanan ni Maria. Sa ating galak at sa ating tuwa, tayo ay lubos na nagpapasalamat sa Diyos. At sa ating pagpapasalamat sa Kanya, ating iniaalay ang tahanan ni Maria upang Kaniyang pabanalin at basbasan. Nang sa ganon ay patuloy nating madama ang Kaniyang pagmamagandang loob at sa pamagitan ng ating pakikipagtagpo sa Kanya dito sa tahanan ni Maria, ay patuloy nating madama ang kaniyang pagmamahal at matanggap ang mga biyaya na nagmumula sa Kanya. Kaya lubos-lubos ang ating kagalakan, lubos-lubos ang ating pagpasalamat sa Diyos. Pasalamat din sa ating mahal na ina, ang Our Lady of the Sacred Heart, na siyang gumabay sa atin kung ano ang dapat nating gawin upang ang ating pinapangarap ay ating matupad at makamtan. Special na araw ang araw na ito dahil ipinagdiriwang natin ang kapiyastahan ng mga haligi ng ating simbahan, San Pedro at San Pablo.
Sa kanila, unang iniwan ang susi ng simbahan upang ito'y itatag at lalong lumago nang sa ganon ay patuloy na maipahayag ang buhay na pananalig at pananampalataya sa Diyos. Sila ay mga huwaran ng ating buhay pananampalataya na sa gitna ng mga maraming pagsubok, maraming hamon sa buhay paglilingkod, sila ay naging tapat, sila ay naging totoo na tagasunod ng Panginoon. Hanggang sa huling sandali ng kanilang buhay, ay kanilang ipinahayag ang katapatang ito sa pamagitan ng pagbuhos ng kanilang dugo at pag-alay ng kanilang buhay upang ipahayag ang tapat at totoo na pananalig at pananampalataya sa Panginoon. Espesyal na araw sapagkat sa araw ding ito ay mayroon tayong makapatid na tatanggap ng sakramento ng kumpil. In English, tinatawag nating Sacrament of Confirmation. Sa pamamagitan ng sakramentong ito, tatanggapin ng ating makapatid ang biyaya at kaloob ng banal na Espiritu. Huwag kayong matulog ha, yung iba sumasandal na dyan sa haligi. Baka mahimbing yung tulog nyo dyan ha. Tinatawag natin ang sakramento ng kumpil sa salitang Ingles na Sacrament of Confirmation. Confirm. Nagsimula sa salitang confirm. Ibig sabihin, tinatatakan, pinatutuhanan. O sa ibang wika, ginagawa kayong branded. At ang ating brand ay isang Katoliko. Kino-confirm tayo, pinatutuhanan tayo sa araw na ito na tayo ay mga Katoliko. Tinatatakan tayo bilang mga binyagang Katoliko. Binibigyan tayo ng brand bilang isang Katoliko. Di ba kapag sinasabi nating branded, no? Dala-dala natin yan, kilalang kilala yan. Halimbawa, pag branded yung kanyang damit, madali nating makilala kung ito ay branded. So ganun din sana ang ating pagkakatoliko pagkatapos natin na matanggap ang sakramento ng kumpil. Sana kilalang kilala tayo na Katoliko. Kasi na-confirm na nga na-confirm, napatutuhanan na nga. At ang patutuo ay ang pagtanggap natin ng makaloob at biyaya ng Espiritu. Ibig sabihin, ang ating pagkakatoliko ay hindi lamang sa salita. Upang maging totoong branded tayo, maging kilala tayo na Katoliko, ay kailangan na ipapakita natin sa ating pang-araw-araw na gawa. Katulad ng mga apostol, San Pedro at San Pablo, na ipinagdiriwang natin ang kanilang kapiyastahan. Sila din ay mga simple at mga ordinaryong tao. Halimbawa, si St. Peter ay isang mangingisda. Hindi din siya perpekto na tao. Marami din siyang makahinaan at kakulangan sa buhay.
itinatwangan niya si Jesus ng 3 beses. Nung sinasabihan siya, di ba ikaw ang kasama ni Kristo? Hindi hindi ko yan kilala. Subalit sa gitna ng kaniyang kahinaan at kakulangan sa kanyang buhay, ay patuloy niyang pinatunayan ang kaniyang buhay tagasunod kay Kristo. Yun yung kaibahan niya kay Judas Iscariote. Si Judas Iscariote, pagkatapos niyang ibinenta si Jesus at na-realize ang pagkakamali at pagkasala, siya ay nagpakamatay. Subalit si Pedro, sa gitna ng kanyang kahinaan, ay patuloy pa rin siyang sumusunod kay Jesus. Patuloy pa rin siyang sumusunod sa Panginoon. Kung minsan nadadapa siya sa kanyang buhay pananalig at pananampalataya, subalit pinipilit niyang bumangon sa kanyang pananalig at pananampalataya. Kaya noong tinanong siya ni Jesus, Pedro, mahal mo ba ako? Ilang beses siyang tinanong ng ganong katanungan? 3 rin. Bumawi siya. Sabi niya, Panginoon, alam mo kung gaano ko ikaw kamahal. So ganun lang naman talaga ang ating buhay pananampalataya. Hindi tayo mga perpektong tao, subalit nandoon yung pagsisikap natin na bumangon upang patuloy tayong sumunod sa Panginoon. Patuloy nating ipahayag ang ating pagmahal sa Kanya. Patuloy nating ipahayag ang ating pananalig at pananampalataya sa Kanya. Yan po yung mahalaga. Upang tawagin tayo, branded yan na Katoliko. Kasi kahit na nadapa, pilit pa rin bumabangon upang patuloy na sumunod sa ating Panginoon. At hindi lang si San Pedro ang nagsasabuhay ng mga iyon. Kahit si Saint Paul. Diba? Si Saint Paul, marami siyang pinatay na mga Kristiyano. Marami siyang inusig na masumusunod kay Kristo. Ibig sabihin, hindi din siya perpektong tao. Mayroon din siyang kahinaan at kakulangan. Subalit, kagaya ni Pedro, siya rin ay bumabangon. Kaya noong naranasan niya na ang Diyos ay tumatawag sa kanya, sinasabihan siya ng Panginoon, Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? Doon siya nakarealize. And after nakarealize siya ng kanyang kakulangan, ano ang kanyang ginawa? Nagbalik loob siya sa Diyos. Binago niya ang kanyang sarili. At ang nabagong buhay ay ginamit niya upang ipahayag ang mabuting balita, patutuhanan si Kristo na lubos ang pagmamahal, pananalig at pananampalataya. Mga minamahal na kapatid, ganun din ang paanyaya sa atin, lalo-lalo na sa ating mga kapatid na kukumpilan. Sa araw na ito, iko-confirm kayo na kayo ay binyagang Katoliko. Sa araw na ito ay tatakan kayo, silyuhan kayo na kayo ay Katoliko. Kayo ay magiging branded na Catholic. At sa gitna ng kahinaan, kakulangan sa buhay, ay patuloy pa rin tayong magsusumikap na bumangon at bumawi upang patutunayan natin ang pag-ibig ng Diyos, upang ipahayag natin ang pananalig sa Kanya at patuloy tayong sumunod sa landas ng kaligtasan upang maging ganap ang ating buhay bilang mga anak ng Diyos. Mahal na mahal tayo ng Panginoon. Kaya sana siya rin ay ating mahalin. Ang ating pagmamahal at pagsunod sa Kanya
ay hindi lang ipahayag sa salita, kundi ipakita sa gawa. You are confirmed as Catholic. You are sealed as followers of Christ. And you are branded as the sons and daughters of God. Amen. Magsitayo po ang mga kukumpilan. Reverend Father Sammy Patriarca MEC, narito po ang mga kukumpilan mula sa Our Lady of the Sacred Heart Mission Station. Napagtanto naming sila ay matapat sa kanilang pagnanais. Narinig nila ang salita ni Kristo at tinakang ihugis ang kanilang pag-uugali ng naaayon. Nakibahagi sila sa pakikisama at panalangin ng kanilang mga kapatid. Karagalan kong ipakilala sila sa iyo. Hinihingi ng simbahan na ang mga miyembro nito ay mahihanda na marapat para sa masakramento nang sa gayon ay matanggap nilang biyaya ng Diyos ng maluwag sa loob. Nakatanggap ba ang makukumpilan ng karampatang katekesis? Nakatanggap sila ng karampatang katekesis. Sila at sakramento ng pagkakaloob ng Espiritu Santo. Mga kapatid, nakukumpilan, nauunawaan ba ninyo ang ibig sabihin ng sakramentong ito sa inyo at sa inyong pakikibahagi sa buhay at layunin ng simbahan? Sa ngalan ni Jesucristo at ng kaniyang simbahan, tinatanggap ko kayo. Ipinapanalangin ko na ang sakramentong inyong tatanggapin ay magpalakas sa inyong pananampalataya at makatulong sa pagpapalawak ng kaharian ng Diyos sa ating lahat. Palakpakan po natin ating mga kapatid na kukumpilan. Mga minamahal na mga kapatid, sa pamamagitan ng pagpapakasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay ni Kristo, tayo'y nalibing kasama niya sa binyag upang makaisa niya sa kaniyang muling pagkabuhay. Ngayon ay sisindihan ang inyong mga kandila. Huwag pong patuluin sa mga upuan yung ating kandila. Matapos na masindihan ang inyong makandila,
at mapakinggan ang salita ng Diyos. Sariwain natin ang pagpapahayag ng pananampalataya noong tayo'y binyagan at italaga ang ating masarili na mahalin at paglingkuran ang Diyos at ang ating kapwa. Pakisagot ng malakas ang mga sumusunod na katanungan. Mga kukumpilan, itinatakwil ba ninyo si Satanas at ang kaniyang magawain at panghihikayat sa masama? Sumasampalataya ba kayo sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa? Sumasampalataya ba kayo kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon natin, ipinanganak ni Santa Mariang Berhen, ipinako sa krus na matay inilibing, muling nabuhay at naluluklok sa kanan ng Ama? Sumasampalataya ba kayo sa Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan na mabanal, sa kapatawaran ng makasalanan, sa muling pagkabuhay ng mga namatay at sa buhay na walang hanggan? Ito ang ating pananampalataya. Ito ang pananampalataya ng banal na simbahan. Ito ang ikinararangal nating ihayag kaisa ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Mga kapatid, nung binyagan ang mga kukumpilan, ang makukumpilan ngayon, sila'y muling isinilang. Ipinagkaloob sa kanilang Diyos ang kanyang sariling buhay, kaya't sila'y naging mga anak niya. Idalangin natin ngayon sa Diyos Ama na ipagkaloob niya sa kanila ang Espiritu Santo upang sila'y mapuspos ng kanyang lakas at bunga ng pagpapahid ng banal na langis ay maging higit silang katulad ni Kristo, ang anak ng Diyos. Sa luhod po ang mga kukumpilan. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ama ni Jesucristo na aming Panginoon, sa pamamagitan ng tubig ng Espiritu Santo, hinango mo sa kasalanan ang mga anak mong ito at binigyan mo sila ng pakikihati sa iyong buhay. Suguin mo sa kanila ngayon ang Espiritu Santo, ang mga aliw upang siyang maging lakas nila at patnubay. Ipagkaloob mo na sila'y mapuspos ng karunungan at pangunawa, na sila'y maging makatwiran sa pagpapasya at manatiling matibay ang loob sa lahat ng pagkakataon.
Puspusin mo sila ng kaalaman at pamimitagan at ng banal na pagkatakot sa harap na iyong kadakilaan. Hinihiling namin ito sa iyo sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Patayin na po ninyo ang inyong mga sinding kandila. Isusunod po ang pagpapahid ng langis, luluhod ang mga kukumpilan sa aking harapan. Tapos ang kanilang mga ninong at ninang ay tatayo sa kanilang kiliran at ilalagay ang kanilang kamay sa balikat ng kukumpilan. Paipius yung ating gagawin para maging maayos ang pagdiriwang. Yung ninong at ninang, tayo na yung first pew. Patrasin mo pa sila, Marpy, ng kaunti para, sige pa. Mga ninong at ninang, pag makita ninyo ang inyong mga inak na tumayo, so sumunod na kayo para uupo na po yung mga kukumpilan, upo na yung makukumpilan. Tapos sasagot kayo, pag mayroong isasagot, ang una niyong sagot ay amen. At ang pangalawang sagot ay at sumaiyo rin. Ano ang isasagot ninyo? Amen. Sunod, at sumaiyo rin. Tanggapin mo ang tatak ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang kapayapaan. At sumayo rin. Elijah Robert, tanggapin mo ang tatak ng kaloob ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang kapayapaan. At sumayo rin. Giancarlo, tanggapin mo ang tatak ng kaloob ng Espiritu Santo. Opo. Amen. Sumainyo ang kapayapaan. At sumainyo rin. Pauline May, tanggapin mo ang tatak ng kaloob ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang kapayapaan. Sumayin niyo rin. Juliana Gale, tanggapin mo ang tatak ng kaloob ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang kapayapaan. At sumayin niyo rin. Christian Paul, tanggapin mo ang tatak ng kaloob ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang kapayapaan. At sumayin niyo rin. Dito sila nakaupo.
Randall Reyes, tanggapin niyo ang tatak ng kaloob ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang kapayapaan. At sumainyo rin. John Michael, tanggapin niyo ang tatak ng kaloob ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang kapayapaan. Pin mo ang tatak ng kaloob ng Espiritu. Sumainyo ang kapayapaan. At sumainyo rin. John Michael, tanggapin mo ang tatak ng kaloob ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang kapayapaan. At sumainyo rin. Leresa May, tanggapin mo ang tatak ng kaloob ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang kapayapaan. At sumainyo rin. Dito na dito. Wag dito. Julian Elaine, tanggapin mo ang tatak ng kaloob ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Sumainyo ang kapayapaan. At sumainyo rin. Jillian Jane, tanggapin mo ang tatak ng kaloob ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang kapayapaan. At sumainyo rin. Carl Justin, tanggapin mo ang tatak ng kaloob ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang kapayapaan. At sa iyo. At sa iyo. Anika Galin, tanggapin mo ang tatak ng kaloob ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang kapayapaan. At sumainyo rin. Kiel, tanggapin mo ang tatak ng kaloob ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang kapayapaan. At sumainyo rin. Thirdy Prince Yuhan, tanggapin mo ang tatak ng kaloob ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang kapayapaan. At sumainyo rin. John Ryan, tanggapin mo ang tatak ng kaloob ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang kapayapaan. At sumainyo rin. Mark Edison, tanggapin mo ang tatak ng kaloob ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang kapayapaan. At sumainyo rin. Jeneriza May, tanggapin mo ang tatak ng kaloob ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang kapayapaan. At sumainyo rin. Julian Faith, tanggapin mo ang tatak ng kaloob ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang kapayapaan. At sumaiyo rin. Kevin Clifford, tanggapin mo ang tatak ng kaloob ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang kapayapaan. At sumainyo rin.
Kylie Chelsea, tanggapin mo ang tatak ng kaloob ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang kapayapaan. At sumainyo rin. Jessa, tanggapin mo ang tatak ng kaloob ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang kapayapaan. At sumainyo rin. Yasmin Joyce, tanggapin mo ang tatak ng kaloob ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang kapayapaan. At sumainyo rin. Alexa May, tanggapin mo ang tatak ng kaloob ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang kapayapaan. At sumainyo rin. Maria Chanel, tanggapin mo ang tatak ng kaloob ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang kapayapaan. At sumainyo rin. Princess Kyril, tanggapin mo ang tatak ng kaloob ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang kapayapaan. At sumainyo rin. Christine Ann, tanggapin mo ang tatak ng kaloob ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang kapayapaan. At sumayo rin. Diana Rose, tanggapin mo ang tatak ng kaloob ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang kapayapaan. At sumainyo rin. Donita Rogelin, tanggapin mo ang tatak ng kaloob ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang kapayapaan. At sumainyo rin. Rochelle Divina, tanggapin mo ang tatak ng kaloob ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang kapayapaan. At sumainyo rin. John Rico, tanggapin mo ang tatak ng kaloob ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Sumainyo ang kapayapaan. At sumainyo rin. Josh Leonard, tanggapin mo ang tatak ng kaloob ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang kapayapaan. At sumainyo rin. Charles Ray, tanggapin mo ang tatak ng kaloob ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang kapayapaan. At sumainyo rin. Joan Hazel, tanggapin mo ang tatak ng kaloob ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang kapayapaan. At sumainyo rin. Vince Prime, tanggapin mo ang tatak ng kaloob ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang kapayapaan. Sumainyo rin po. Aryan, tanggapin mo ang tatak ng kaloob ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang kapayapaan. At sumainyo rin. Lauren Ann, tanggapin mo ang tatak ng kaloob ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang kapayapaan. At sumainyo. Vanessa Liana, tanggapin mo ang tatak na kaloob ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang kapayapaan. At sumainyo rin.
Carl Christian, tanggapin mo ang tatak ng kaloob ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang kapayapaan. At sumainyo rin. Christiana, tanggapin mo ang tatak ng kaloob ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang kapayapaan. At sumainyo rin. Alma, tanggapin mo ang tatak ng kaloob ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang kapayapaan. At sumainyo rin. Joanna Jane, tanggapin mo ang tatak ng kaloob ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang kapayapaan. At sumainyo rin. Joyce Ann, tanggapin mo ang tatak ng kaloob ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang kapayapaan. At sumainyo rin. Jenny Lou, tanggapin mo ang tatak na kaloob ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang kapayapaan. At sumainyo rin. Lara Denise, tanggapin mo ang tatak ng kaloob ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang kapayapaan. At sumainyo rin. Magsitayo po tayo. Mga kapatid, ilapit natin ang ating makahilingan sa Ama na may pananampalatayang katulad ng kina San Pedro at San Pablo, ng pananampalatayang katulad ng sa mangingisda, kung kanino itinatag ang simbahan, at ng pananampalataya ng guro ng napakaraming bansa. Sa bawat kahilingan ng ating itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang Santo Papa, ang kahalili ni San Pedro, naway hawakan ng mga susi ng kaharian ng may karunungan at pag-ibig. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga misyonero sa mga lupaing banyaga, naway magkaroon ng sigasig ni San Pablo sa paghahatid ng mabuting balita. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating pananampalataya, naway mahalin natin at maging handang magbahagi nito sa iba. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nagdurusa dahil sa kanilang pananampalataya, naway makatagpo ng lakas sa dugong ibinuhos ng mga apostol. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga namayapang tapat sa Panginoon, naway gawing karapat-dapat sa korona ng kabanalan.
Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Makapangyarihang Diyos at Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ng pamayanang ito na natitipon ayon sa pananampalataya ng mga apostol at natutulungan ng kanilang pamamagitan. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo po tayo. Magsitayo po tayo.
Manalangin kayo makapatid upang paghahain nating ito ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay naming inihandog para sambahin ang ngalan mo, ay patnubayan nawa ng panalangin ng mga apostol na magarap dinawa sa amin bilang mga nakatalaga sa iyo para ipagdiwang ang paghahain ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Niloob mo ngayoy aming ikagalak na si San Pedro at San Pablo'y kapwa matapat sa pananampalatayang inihayag at inilaganap. Binuo ni San Pedro ang sambayanang tinipon ng anak mong pinanaligan ng ilan sa Israel noon. Si San Pablo'y tagapagturo at tagapagpaliwanag sa iba't ibang mga tao na nais mong matawag. Silang dalaway mayroong magkaibang larangan sa paglilingkod kay Kristo sa iisang sambayanan. Kapwa nila tinamo ang putong ng tagumpay na ngayoy dinarakila sa buong sanlibutan. Kaya kaysa na maanghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan na iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at tugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon. Iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan.
Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbuni natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Pablo Virgilio na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Bereng Maria na ina ng Diyos, ng kaniyang kabiyak ng puso si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mabanal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya't sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin na nakagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob.
hinihiling namin kami diya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Magsiluhod po tayo. Mga kapatid, narito si Jesus, ang kordero ng Diyos. Siyang nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inaanyayahan sa kanyang banal na pigil. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Matapos kang
Magsitayo po tayo. Manalangin tayo. Aming mapagmahal, kaming pinapagsa Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang, ay makapamuhay nawa bilang iyong sambayanang nananatili sa itinuturo ng mga apostol. Sa paghahati-hati ng tinapay, nagkakaisa ng dadamit isipan at pinatatag na iyong pagmamahal sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Panalangin sa Birhen ng Banal na Puso ni Jesus. Alalahanin mo, mahal na ina ng Banal na Puso ni Jesus, ang mga dakilang bagay na ginawa ng Panginoon para sa iyo. Hinirang kang maging kanyang ina, ninais niyang malapit ka sa kanyang krus. Binahaginan kanya ng kanyang kalwalhatian. Dinirinig niya ang iyong panalangin. Sa kanya'y ialay ang aming papurit pasasalamat. Sa kanya'y isangguni ang aming kahilingan. Na tulad mo'y mamuhay kaming lagi sa pagmamahal ng iyong anak, upang ang kanyang kahari ay patuloy na maisakatuparan. Samahan kami lahat sa bukal ng buhay na nagmula sa kanyang puso, nang lumaganap sa sanlibutan ang pag-asa at kaligtasan, ang katarungan at kapayapaan. Pagmasdan mo kami sa iyo'y nagtitiwala. Pakinggan mo kami sa iyo'y nagsusumamo. Maranasan nawa naming lagi ang makainang pagkalinga mo, siya nawa. Birhen ng Banal na Puso ni Jesus. Birhen ng Banal na Puso ni Jesus. Birhen ng Banal na Puso ni Jesus. Magsiupo po tayo para sa ilang pasasalamat at paalala. Pasalamatan po natin ang mga tumulong sa paglilingkod, ang music ministry, Ministry of Altar Servers, Lay Eucharistic Ministers, Ministry of Usherettes, Greeters and Collectors, Ministry of Lectors and Commentators, Social Communication para sa Facebook live streaming, at sa atin pong lahat na nandirito ngayon. Pasalamatan din natin ang mga magulang, ninong at ninang, at ang mga tumanggap ng sakramento ng kumpil ngayong hapon. Pasalamatan din po natin ang ating mga pastoral workers at katekista, sina Ate Marfie at Kuya Jess, sa kanilang paggabay at sakripisyo sa paghahanda upang maidaos ng matiwasay ang selebrasyon na ito. At pasalamatan din po natin ang nanguna sa ating banal na pagdiriwang na si Reverend Father Sammy Patriarca, MSc. Ilang paalala po. Patuloy po nating suportahan ng isang dakot program na sa pamamagitan ng pag-aalay ng bigas. Ito po ay ipamamahagi sa mga kapatid nating higit na nangangailangan. Ang isang dakot mo, ang papawi sa gutom ko. Ganon din po ang ating balikhandog at mga donasyon para sa ating pagpapagawa at iba pang mga pangangailangan at gawain ng ating munting simbahan. Maraming salamat po. Ang ating social communication ay naghanda ng maiksing kwento kung paano natin naipagawa itong tahanan ni Maria, no? Yung mukha niya noon at yung mukha niya ngayon. So, panoorin po natin.
mga sponsors, donors, at ating mga balikhandog na kasama upang matupad natin ang ating pangarap na magkaroon tayo ng maayos at magandang simbahan dito sa tahanan ni Maria sa Bodega. So mula sa kaibuturan ng aming mga puso, lalo na mula sa akin, I'm very grateful. Hindi ko talaga inaasahan na maging ganito yung mukha ng ating simbahan. At alam ko dahil sa biyaya ng Diyos at sa paggabay ng ating mahal na patrona, Our Lady of the Sacred Heart, at sa inyong patuloy na pagsuporta, walang pagod na pagsuporta at pagtulong, natupad natin ang ating mga pangarap. Maraming salamat sa inyo lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko kayo at hingin ang pagpapala ng Diyos. Ama naming mapagpala, makaisa nawa ka sa kagalakan na mabanal sa kalangitan, ang iyong sambayanang nagdiwang sa kanilang karangalan, at ipahintulot mong sa iyong piling ay magkapisan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Naiaalay ng ating banal na misa, humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Tandaan, kayo ay may tatak bilang isang Katoliko. Kayo ay branded na mga anak ng Diyos. Salamat sa Diyos. Palakpakan at purihin natin ang Panginoon. Viva Virgen Maria! Pwede na po tayong mag-picture taking after po. Marami pong salamat.